Magandang gabi, NCR! Nakatutok ang buong puwersa ng NCR News ngayong nananalasa ang bagyong Ulysses para matiyak na ligtas ang bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Marikina City, naroon si Dana Bolivar. Sa Pasig City naman, si Ika Bolivar. Binabantayan ni Briella Marie Bolivar ang sitwasyon sa Tondo, Maynila. Nagpatupad ng forced evacuation sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila bilang paghahanda sa pagtama ng bagyong Ulysses. Live mula sa Isla Puting Bato, nagpapatrol Briella Marie Bolivar. Briella, ramdam na ba ang hagupit ng bagyong Ulysses kaya nagpatupad ng forced evacuation? Danica, sa buong maghapon ay light to moderate rains pa lang naman dito. Minsan may malakas na hangin pero kailangang malikas ang mga residente dito sa Isla Puting Bato na itinuturing na isa sa mga flood-prone areas o danger zone ng lungsod. MDRRMO, tuwing may bagyo, una nilang inililikas ang mga taga-Isla Puting Bato at Baseco compound dahil sa posibilidad ng flash floods. Emptive to force evacuation. Yung force evacuation, yun yung mga nandun talaga sa danger zone na talaga, dun sa may mismong dagat, especially dun sa may Purok 5. Target din natin at this time, makapagpa-evacuate na tayo ng 60 to 80 families. Back to you, Danica. Live naman mula sa Quezon City, Ika Bolivar. Danica, sa Quezon City, alas 6 pa lang ng umaga nagdeklara na ang QCDRRMO ng Red Alert status. Tayo po ay maging handa para po dito sa bagyong Ulysses. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa mga lugar na may banta ng landslide. Sa ngayon, Danica, ay nagpapatuloy pa ang forced evacuation. Mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat, Ika Bolivar. Pinalubog ng bagyong Ulysses ang halos buong bayan ng Marikina dahil sa walang tigil na pag-ulan. Maraming pamilya na nag-aabang ng saklolo sa kani-kanilang bubong. Live mula sa Marcos Highway sa Marikina, nagpapatrol si Dana Bolivar. Dana, sinasabi nga nila na mas matindi pa ang pagbaha nitong bagyong si Ulysses kaysa kay Ondoy. So, kamusta na ngayon ang mga taga-Marikina? Patuloy pa bang tumataas ang tubig sa Marikina River? Danica, apektado ang lahat ng 16 na barangay dito sa lungsod. Ayon na rin mismo sa alkalde ng Marikina. Aminado siya na di nila inasahan na aabot sa 21.8 meters ang taas ng level ng tubig sa Marikina River. Nakatuon ngayon ang atensyon ng Marikina LGU sa pagsagip sa mga taong stranded pa rin sa kanilang mga bahay. Bagay na mahirap, lalo't kaninang tanghali ay malakas pa ang agos ng ilog. Ngunit gaano man kahirap, sinikap ng rescue teams na maabot ang maliliit na eskinita para madala ang mga residente sa mas ligtas na lugar. Sa tindi ng lawak ng pinsala, iniwan ng bagyong Ulysses. Hindi imposible ang panghinaan ng loob at nawala ng pag-asa. Pero kahit na may tuturing na masamang paniginip, hindi nawawala ang mga ngiti at tawa ng mga biktima ng bagyo na anilay laking tulong para sa sabay-sabay na pagbangon mula sa hamon. Maraming salamat, Dana. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Duterte sa Marikina at kalapit lugar na nasalanta ng bagyong Ulysses.
Sakay ng helicopter, tiningnan ni na Pangulong Duterte at Senator Christopher Bongo ang lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Ulysses sa Marikina at mga kalapit lugar dito. Tiniyak ng Pangulo, lahat ng nasalanta matutulungan. At yan ang balitang nakalap sa aming pagpapatrol. Magandang gabi, NCR!